Sa inyong lahat mga kababayan, and actually parang hindi ko talaga kaya magsalita dito kasi parang alam nyo, parang feeling ko kasi ngayon parang yung luha ko ba tutulo talaga siya kasi nung una pong araw na nandun po kami, nagpunta po dun yung mga pulis, nanginginig ako kasi alam nyo, talagang saksi ko simula nung unang araw na nandoon po yung mga pulis pumunta hanggang po sa dumating po ng 8 days at pumunta kami ng Maynila kahapon lamang po. So ngayon, alam niyo po mga kababayan ko, sa mga nanonood ngayon, even dyan sa mga social media natin, itong sasabihin ko, ito po yung totoong nangyari. Okay, at hindi po ako membro ng QOGC, no? Which is nung unang araw po na nag-raid po sila, nandun po kami mismo. Pagdating po ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, yun kaagad ang sinabi ni Torre, na sa gusto't ayaw nyo, papasok kami. Kaya sinabi nga po ni Atty. Torio, no, sige, wala na tayong magagawa, papasukin sila, basta ang importante, maging mahinahon. Okay? Sinabi po ng mga pulis sa amin, wala kayong dapat ikatakot. Kasi papasok kami dyan, isama nyo lahat ng mga camera nyo, titingnan lang po namin ang bawat location. Okay? So nung time na yon, ang bawat isa po sa amin, even yung mga membro po ng QOGC, naging panatag po ang loob. Dahil akala po nila na simpleng pagpasok lamang, titingin sa bawat location kung hahanapin nila si Pastor. Kasi nga po, yun naman, may dala umano silang warrant of arrest. Then pinayagan na po sila. Mga kababayan, doon na po nang simula, no, nasa loob na po sila. Okay, habang pala nag-uusap doon sa gate yung QOGC ng attorney sa Atty. Torion, yung mga pulis po ay umaakyat na. Okay? Kaya marami po, pagpasok doon sa loob, doon na po nagsimula. Naging marahas na po ang ating mga kapulisan. Pumasok din po kami doon sa loob ng QOGC at nasaksihan po namin, naging marahas po, hindi po tumupad ang ating mga kapulisan doon sa pinangako po nila na magiging mapayapa yung pag-raid po nila sa QOGC. Ito sinabi po ni Bongbong Marcos, which is binoto ko rin yan kasi sabi ko nga, binoto ko yan dahil yan po ay naging katandim ni BP Sara. So sinabi po ni Bongbong Marcos na wala di umanong mga barel ni isa po na pumasok sa Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo po mga kababayan, sinungaling! 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 Okay mga kababayan, ito po ang katotohanan. Kasi wala po tayong maasahan sa mga media. Ang media kasi marami dyan takot din magsalita ng against nga po sa administrasyon dahil alam naman po ninyo na hawak po ang prangkisa ng Kongreso. Kaya ang iba po dyan nag-iingat po na maghayag po sila ng katotohanan. Marami po mga armadong mga pumasok doon, mga di-baril, even si Torre, naka-arma light. So paano sasabihin ni Bongbong Marcos na wala? Kaya nga po mga kababayan, marami mga vlogger ngayon na tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Alam nyo, hirap na mga yan magtanggol kay Bongbong Marcos. Even simula sa 5,500 flood control na until now, binabaha ang Metro Manila. Doon pa lang mga kababayan, hirap na yung mga tulunggis na mga vlogger na kasama naman namin dati yan na sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon, patungkol po doon sa baril, marami po. Mga di-baril po sila, nakabarkada na po sila doon. Ang dami po ng mga pulis na mga di-baril na pumasok po doon, mga kababayan. Tapos doon po ako naiyak nung yung bata, siguro mga around 14 years old. Actually, doon ako umiyak. First time ko umiyak yon sa harap ng maraming tao doon sa Davao kasi umiyak siya kasi sabi niya, nung nandun kami kasi, nasaksihan talaga namin na even yung mga QOGC member, tumataas na ng kamay, mga kababayan. O even sabi ko nga sa inyo, ako graduate din ako ng criminology, so hindi naman po yan ang turo sa amin nung nag-aaral po kami. Alam mo, blessing kasi hindi ako nag-exam na po sa NAPOLCOM. So nagpapasalamat po ako ngayon na hindi po ako naging pulis, mga kababayan.
doon po mga kababayan, sabi ko nga, grabe, tinataas na, gumaganyan na oh. Gumaganyan yung mga membro ng KOGC. Kasi bakit naman kasi tinutulak pa ng mga pulis, which is private property na yon. Nandyan yung kalsada, nandito yung mga membro. Pero mga pulis parang hindi, alam nyo, nakakalungkot na yung mga pulis natin, inuutos-utusan lang ng bangag na ito sa maling pinaglalaban nito mga bangago na ito mga kababayan. Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Okay mga kababayan, doon po ako umiyak sa yung bata na ipit na po siya. Okay, naipit na po siya, pero yung mga pulis tuloy-tuloy pa rin po, tinutulak pa rin ang tinutulak. Hanggang saan ako nakalabas ang pangbata, alam mo, siguro marami nakapanood dito, Tropang Bisaya YouTube channel. Sabi ng bata, wala kaming magagawa, tumataas na kami ng kamay, pero tinutulak pa rin kami ng mga pulis, which is nasa private property po sila. Alam niyo mga kababayan, ang nasaksihan po namin, maximum tolerance daw di umano ang pinairal po nila. Pero kitang-kita po sa video natin, nandun po kami sa mismong pangyayari na yung mga pulis pinaghahampas po nila yung mga KOGC member. Actually, hindi lang naman mga KOGC member yung mga nandun, which is yung mga taga Davao, nakiisa na rin po, mga kababayan. Tumataas na ng kamay, gumaganya na, hindi na lumalaban, pero hinahampas pa rin po ng ating mga kapulisan. So, ganyan po ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ito, si President Bongbong Marcos. Pero ito pa mga kababayan, nung nandun na po kami sa loob po ng KOGC, alam nyo, hindi din talaga maano sa puso ko dahil marami po ang mga pulis na umiyak. Ito po, totoo ito mga kababayan, hindi po ito kwento lamang. Nung nandun po kami, which is sinasabi po namin, sir, okay ba to? Kaya nyo ba to? Okay lang ba sa inyo na ganito ang nangyayari? Tinutos-utusan kayo sa mga maling kagustuhan po nitong presidente na ito? Alam nyo, marami po mga pulis po ang umiyak. Okay. Kaya hindi po lahat ng mga pulis, mga kababayan, ay dapat po nating kagalitan. Marami po akong pulis na kinausap sa Davao. Even pagkatapos po namin mag-vlog, kinakausap po namin without camera kasi protection din nila yun. Kasi nga po, sabi po nila sa amin, wala kami sir magagawa. Sabi nga po ng mga pulis Davao, sir, wala kami sir magagawa sir. Which is, hindi namin to gusto sir. Pasensya na talaga sir. Tapos nung nakita ng mga pulis Davao na yung mga naka-helmet na pulis, pinagpapalo yung mga KOGC member, tapos pinagdudugtog nila. Sabi po ng mga pulis Davao, hindi namin kasama yan. Hindi namin yan dito kapresinto sa Davao. Kasi kami mga Davao pulis, hindi namin magagawa yan. Yung mga pulis, sir, tinuro niya pa. Yung mga pulis na yan, hindi namin yan mga dito kasamahan sa Davao. Diniploy lang yan dito galing sa ibang lugar. Tapos mga kababayan, di lamang yun, marami pa akong kinausap without camera din. Sir, ano ba yung masasabi niyo? Sir, okay ba sa iyo na mga nangyayari dito ngayon? Alam mo, sabi ng pulis, taga-Jinsan yung pulis na tinanong ko, sabi, sir, wala po kaming magagawa. Kasi dalawa lang po ang option namin dito. Kung susunod po kami, hindi po kami matatanggal sa trabaho. Sir, may anak po ako, maliit pa sir. Meron po akong anak na pinag-aaral. Kung hindi kami susunod, saan kami pupulutin? Patrolman, SPO1, SPO2, saan kami pupulutin? Kung hindi kami susunod dito kay Tore. Pero sabi naman ng isang pulis na natanong ko, sir, hindi po dapat natin masyadong sisihin si Tore. Alam niyo kung bakit sir? Si Tore po ay sumusunod lamang sa utos po ng PNP chief, which is inutusan ni Bongbong Marcos. Pulis po ang may sabi doon mga kababayan. Hindi po galing sa akin yun. Hostisya! 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 Okay mga kababayan, alam ko po, lahat po, even ako alam ko, siyempre nanganganib ang buhay natin. Kasi siyempre, alam naman natin ang itong Bongbong Marcos na ito. Pero sabi ko, hindi po ako dito, hindi po ako tumayo dito para magsinungaling, which is, alam po yan ng Panginoon. Okay? Isang beses lang po tayo mabuhay sa mundong ito. Mga kababayan, ang final judgment wala sa lupa, nandun sa langit. Okay. Kaya kung magsisinungaling po ako,
alam ko po na nandun ang final judgment. Kaya mga kababayan, huwag po tayong masyadong magalit sa lahat ng kapulisan. Dahil marami po mga kapulisan dyan na mga matitino, mga kababayan. Kaso nga lang, yung iba, hindi lang kagad sila bumibitaw kasi nga po ang pakiusap po nila, mayroon po silang pamilya na pinag-aaral, may mga maliliit po sila. Ang dami pong umiyak doon, no? Nakikita po nila na yung mga membro po ng QOGC bigla na lang nagagano, natutumba. Alam mo yung mga pulis, yumuyuko na lang habang nagpupunas po sila ng kanilang mga luha. Maraming pulis na hindi na daw nila kaya pero sila po ay may pamilya. So yun lang po mga kababayan, ang laki po ng tingin ng ating mga kababayan hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa buong mundo na yung mga kapulisan po natin. Pag nakakita po tayo ng pulis noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, kampante po tayo. Dahil noong panahon po ni former President Rodrigo Duterte, ang pulis, kaibigan natin yan. Pero ngayon pag nakakita tayo ng pulis, nakakatakot dahil hindi natin alam kung kakampi ba natin yan o hindi. Maraming salamat po. Magandang